Sa pag-aalaga ng kambing, karaniwang nagiging suliranin ang kakulangan ng pagkain para sa mga ito. Kaya naman hinihikayat ang mga nag-aalaga ng kambing na magtanim ng pagkaing damo at legumbre. Ito ay para masiguro ang tamang supply ng pagkain sa buong taon at mapanatili nating malusog at produktibo ang ating mga alagang kambing. Alam niyo ba na bukod sa masustansyang pagkain ng mga kambing, ang damo at legumbre ay maaari ring mapagkunan ng dagdag na kita ng mga magsasaka? Paano? Halika't alamin natin mula kay Dr. Emilio M. Cruz, Direktor ng Small Ruminant Center sa Central Luzon State University. Dalawang bagay ang pananaw sa pagtingin ng pagkita ng tungkol sa forage. Unang-una na ay pwede tayo magkaroon ng nursery at ibenta natin ang mga seedlings. Yan ay kikita ka ng 2 hanggang 5 piso kada seedlings. At ito ay pwede mong palakihin, pwede mong ibenta ang mga pananim na press pagka na-harvest mo at pwede siyang gawing dry o kaya pwede mo siyang i-pelletize. Pwedeng hay o ano pa man, na yan ang ating mga programa in the future na magkaroon tayo ng parang feed center na ang ating mga pananim ay mabibili mo sa mga tindahan para pagpapakain sa ating mga alagang kambing. Kagaya rin ho namin, nung una ay hindi namin binibigyan niya ng importansya. Pero kung gusto nyo maging successful kayo na mag-aalaga ng kambing at kumita, ang priority ay dapat meron munang pagkain. Dapat ay maganda ang nutrisyon at saka ang feeding ng inyong mga alagang hayop. At hinihikayat po namin kayo na sa aming modelo ay marami kayong makikita dito si LSU na iba't ibang klase ng uri ng pagtatanim at pagpaparami. Ang amin hong ehemplo rito ay meron kaming 400 na kambing. Ang amin hong talagang pastulan lang ay humigit kumulang 4 na hektarya. Just imagine kung paano ang intensification namin sa forage and pasture development. Ang pangangailangan sa mga halaman na pagkain ng tupa at kambing ay lupa na maayos. Ibig sabihin hindi siya masyadong lubugin at ang aming mungkahi ay well-drained siya, madaling mapagkunan, hindi siya binabaha. Kasi mayroong mga lupa na ang kanyang kakayanan lamang ay para sa isang klase ng legumes. Example dyan ay yung mga mababatong lugar, yan ay po pwede lamang ang mga forage na legumes na iyong sustinehan ng mga pataba. Ang pangalawa ay naturalmente yung source ng water. Ang kailangan dito ay especially during dry months ay meron tayong tuloy-tuloy na tustos ng tubig para masustinahan ang kanyang pangangailangan sa irigasyon. Ang isa pa dito ay dapat ay meron tayong konting kaalaman sa mga cultural management. Ibig sabihin yan kung pagpapataba, ibig sabihin hindi natin minumungkahi na sila ay bigyan ng mga mamahaling klase ng pataba. Kung maaari ay mga organic soil o kaya mga humus lamang ang ating ibigay. Ang importante sa pag-aalaga ng kambing ay iba't ibang uri sa kanyang nagugustuhan. Mas sila ay nakakapagbigay ng gatas at mabilis lumaki kung sila ay bibigyan ng iba't ibang uri ng pagkain ng kambing. For example, mayroon tayong tinatawag na legume strata. May ipil-ipil, may kakawate, may rensoni, may indigo, at iba pa. Mayroong mga ibang halaman sa ngayon na ating inaalagaan para dito sa kambing at saka mga tupa. Ngayong nalaman na natin ang mga kakailanganin sa forage production, maaari na tayong magsimula sa ating negosyo.
Kung mga seedlings ang nais nating paramihin, sundin lamang ang mga sumusunod na hakbang. Lagyan ng pinaghalong compost o humus ang mga potting bags. Ang compost o humus ay mula sa nabubulok na dumi ng hayop o kaya naman ay mga dahon. Taniman ang bawat bag ng 2 hanggang 3 buto ng legumbre at maingat itong tabunan ng lupa. Tiyakin lamang na dekalidad na mga buto ang itatanim. Inilera ng maayos at pantay-pantay ang mga natanimang plastic bags sa nursery upang mapadali ang pagbibilang. Diligin ang mga natanimang potting bags ng dahan-dahan upang hindi mahukay ang mga buto. Magdilig ng 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Lagyan ng bubong na kulambo ang nursery upang maiwasan ang sobrang init ng araw. Bunutin ang mga damo na tumutubo sa tabi ng seedlings. Gawin ito ng dahan-dahan upang hindi mapinsala ang ugat ng seedlings. Makalipas ang 3 hanggang 4 na linggo, ay maaari nang ibenta ang seedlings at mailipat sa lupang tataniman. Ngayon naman, dumako tayo sa pagpaparami ng mga buto ng legumbre. Ihanda ang lupang pagtataniman ng mga seedlings 2 araw bago magtanim. Maghukay ng mga butas sa lupa na tama lamang ang luwang at lalim upang doon ilipat tanimang mga seedlings. Sa pagtatanim, maglagay ng 3 seedlings kada metro at gawing 1 metro ang pagitan ng bawat hilera ng seedlings. Diligan ang mga halaman hanggang 4 na beses sa isang linggo upang mapanatiling malusog ang mga ito. Alagaan ang mga halaman. Pagkaraan ng 6 na buwan, magkakaroon na ng mga bulaklak at bunga ang mga ito. Maaring anihin ang mga bunga ng legumbre kapag kulay brown o brownish na ang mga bunga. Palatandaang magulang na ang mga ito. Ibilad ang mga bunga ng 1 hanggang 2 araw. Tanggalin ang mga buto. Itahip ang mga buto upang maalis ang mga dumi, dahon at iba pang bagay. Ibilad ang mga buto sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Upang matiyak ang kalidad ng mga buto, kailangan itong dumaan sa emergence test o ang pagpapatubo ng mga buto. Paano ba ginagawa ang emergence test? Una ay kumuha ng 100 buto. Tiyaking hindi pili ang mga ito. Itanim ang mga buto sa isang tray na may lupa at may mga maliliit na butas sa ilalim para hindi maipon ang tubig kapag nagdidilig. Itanim ang mga buto sa lalim na kalahating sentimetro at takpan ng lupa. Ilagay ang tray sa isang lugar na maliwanag at maingat na diligan ang tanim araw-araw. Pagkalipas ng 10 araw, bilangin ang mga tumubong halaman. Masasabing de kalidad ang mga butong itinanim kung 80% sa mga ito ay tumubo. Pagkatapos matiyak ang kalidad ng mga buto sa pamamagitan ng emergence test, maaari nang ihanda ang mga ito upang ibenta. Timbangin ang mga buto ayon sa nais na dami at ilagay sa bawat pakete. Isarado ng mabuti ang bawat pakete. Lagyan ng wastong etiketa o pangalan ng buto at petsa ng pagkagawa ang bawat pakete. Ilagay ang mga pakete sa malinis at tuyong lugar. Nalaman na natin kung paano magsimulang magparami ng mga buto at seedlings ng legumbre. Isunod naman natin ang cuttings mula sa napier. Sa pagpaparami ng mga ito, dapat nating matiyak na maganda ang pinanggalingan ng mga itatanim na cuttings. Ihanda ang lupang pagtataniman 2 araw bago magtanim. Ihalo ang 5 sako ng organikong pataba sa bawat 1,000 metro kwadrado ng lupang pagtataniman. Siguraduhin may 2 buko o nodes ang bawat cuttings na itatanim. Magtanim ng 4 hanggang 5 cuttings sa bawat metro kwadrado.
Patubigan ang taniman. Gawin ito ng 2 beses kada linggo sa loob ng 1 buwan at 1 beses naman kada linggo sa mga sumusunod na buwan. Ito ay para masiguro ang pagtubo ng cuttings. Pagkalipas ng 1 buwan, tingnan ang mga tanim at palitan ang mga namatay. Maaari nang mag-ani ng cuttings pagkalipas ng 6 na buwan. Isagad ang pagputol sa mga tangkay upang mas maging maganda ang pagtubong muli ng mga ito. Putulin ang bawat tangkay na inani sa 4 hanggang 6 na piraso ng cuttings. Dapat may 2 buko o nodes ang bawat cutting. Ilagay ang mga naputol na cuttings sa sako para ibenta. Kasya sa isang sako ang 500 piraso ng cuttings. Hayaang umusbong muli ang mga tanim na napier sa loob ng 4 hanggang 5 buwan bago muling mag-ani ng cuttings. O, hindi ba? Madali lang ang produksyon ng mga buto, seedlings at cuttings ng mga legumbre at pagkaing damo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Simulan na ang forage production para sa malusog na kambing at kumikitang negosyo.